Alamin muna natin ang lagay ng panahon sa huling araw ng Marso. Straight from our weather, Tito Alvin, ano ba ang panahon natin for today? Good morning Mama Dims at good morning mga kapatid. Silipin natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. Nung Biyernes, nalusaw na yung ating low pressure area. Pero nung weekend, nag-re-emerge po ito o bumalik dito sa may area ng Mimaropa. Kasalukuyan, nakalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 80 kilometers west-northwest ng Pag-asa Island. Diyan po sa may Kalayaan, Palawan. O nasa labas na nga yan ng ating Philippine Area of Responsibility at palayo na rin po yan sa ating bansa. Samantalang ito namang easterlies ang nagdadala ng mataas na tsansa ng pag-ulan, particularly dito sa eastern section ng ating bansa. Yung ating northeasterly wind flow naman ay unti-unti pang humihina pero umabot pa rin po yan dito sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Although palayo na yung ating low pressure area, yung kanyang trough o yung extension ay umaabot pa rin po dito sa ilang areas ng Palawan. So may mga possibilities pa rin po tayo dyan ng mga pag-ulan dulot ng ating low pressure area. Pero kasabay ng paglayo po nito, mas mababawasan pa ang epekto nito sa ating bansa. Samantalang yung ating easterlies naman ay nagdadala po ng mga possible na scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito sa ilang areas ng Eastern Visayas. Ang malaking bahagi po o ang natitirang bahagi ng Visayas naman ay makakaasa ng maliwalas na panahon pero posible pa rin po yung mga pag-ulan tuwing hapon at gabi. Samantalang dito naman sa area ng Mindanao, yung ating concentration ng possible na mga thunderstorms ay nandito sa area ng Zamboanga Peninsula at nandito po sa eastern section ng Mindanao. Yan po ang areas ng Caraga, kasama po dyan ang Siargao at Dinagat Islands. Mga localized o pulupulong pag-ulan at thunderstorms naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Again, kapag meron po tayong thunderstorms, mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbaha dahil biglang buhos po yan ng malakas na ulan. Samantalang yung ating easterlies naman ay nagdadala rin po ng mataas na tsansa ng pag-ulan at mga possible na scattered o kalat-kalat nga na thunderstorms dito po sa ilang bahagi ng Bicol region kasama na po dyan ang Quezon. Samantalang yung ating northeasterly wind flow, although mahina na, ay umaabot pa rin po dito sa ilang areas ng extreme northern Luzon kasama po dyan ang Batanes. Dahil po dyan, mas mababa po ng bahagya yung ating temperatura dyan at possible po yung mga may hinang pag-ulan. Pero sa natitirang bahagi po ng Luzon, asahan pa rin po natin ang matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Ito pong mga areas na Cagayan Valley, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Ilocos Region, kasama na rin po dyan ang La Union at Pangasinan, maging dito sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Dito naman sa Metro Manila, sa unang araw ng trabaho, relatively maaliwalas naman po ang ating panahon. Mainit po sa tanghali, pero pagsapit ng hapon, mas nagiging maulap po ang panahon natin. Ramdam din po natin yung hangin at possible po yung ating mga isolated o yung mga dagliang may hinang pag-ulan. Paghandaan po natin yan. At yan po muna ang ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.